Okay. Pwede bang batiin mo muna yung katabi mo ng happy anniversary? Ayan, kasi today we're celebrating anniversary po ng JA1 Church as a whole. So, mamaya po ay sama-sama po tayo, pupunta po tayo mamaya sa Batangas City to celebrate. Ayan, dahil mamaya po ay naka-Amerikana si Pastor. Nasa sasakyan yung coat, di ko na isinuot. Baka lalo kayong manibago. Ayan. Sige po, upo na po tayo. Aalis na ito. Ayan. Next week, kagaya ng ini-announce po ni Shane kanina, we will also celebrate our anniversary. We will be celebrating our anniversary and at the same time, Christmas party. Kaya wag po kayong mawawala lalo na next Sunday. Ayan. Okay. Ang title po ng i-share ko sa inyo ngayong umaga ay Bring Jesus, Give Jesus. Pagkatapos pumasok ng kasalanan sa tao, nung nagkasala po si Adan at si Eva, alam niyo naman nagkasala si Adan at si Eva, sinong nakakaalam? Ayun. After po noon, pumasok ang kasalanan sa buhay ng tao. At dahil po rito, hindi na alam ng tao paano maiaayos o maiibalik ang relasyon nila sa Diyos. Maraming attempts ang tao. Dumating na nga po sa point ang tao na gusto nilang makabalik sa relasyon sa Diyos, maabot ang Diyos. Kaya po they attempted na gawin ang Tore ni Babel. If you are familiar with the story, na mga tao noong unang panahon ay same lamang ang language, may one common language. Kaya nagkakaintindihan lahat noon. At ang ginawa nila, gusto nilang maabot ang langit at maabot ang Diyos, kaya gumawa sila ng napakataas na tore. At ang sabi ng Diyos, hindi naman yan ang paraan para makabalik kayo sa akin. Kaya ang ginawa ng Diyos, nilito niya ang mga tao, nag-iba't iba niya ang salita. Kaya habang gumagawa ng tore ang mga tao na nung unay nagkakaintindihan, aray ang hollow blocks, gay, lagi diyan, ano pa, isa pa. Sabi ng Diyos, mali, hindi yan ang paraan nyo. Lilituhin ko kayo, iiba-ibahin ko ang salita ninyo na hindi kayo magkaintindihan at nang hindi nyo na maituloy ang toring yan. Kaya nung sumunod na, nung una, nasa hollow blocks, pahingi pa. Simento, pahingi pa. Nung naiba na ang salita, Hochiwa ka! Sabi nung isa, Hashiwa! Hanggang nagkaribok na sila at hindi na nila naituloy ang tore. Maraming paraan ang ginawa ng tao para maabot ang Diyos, para maibalik uli ang relasyong nawala. Pero ang daming paraan, pero nag-fail lahat. Hanggang dumating ang panahon ni Moises. At natuwa si Moises, natuwa ang Israel, dahil meron ng propeta na nakakausap ang Diyos. And that's Moises. At sabi ng mga tao, Moises, gusto namin din yan. Gusto namin makabalik din sa closeness ng tao sa Diyos. At sabi ni Moises, sige, tatanong natin kay Lord kung paano. At may sinabi ang Diyos kay Moises. Sabi ng Diyos, sabihin mo ito sa mga tao at isulat mo ito sa mga tabletang bato. At ano yan? The 10 Commandments. Ano nga uli yung 10 utos ng Diyos? You shall have no other gods before me. You shall make no idols. You shall not take the name of the Lord your God in vain. Ano pa? Keep the Sabbath day holy. Sabi mo nga dyan sa iyong katabi, partner. Kamayan mo. Sabi mo, congratulations.
Kasi, inuna mo ang Diyos ngayon. Wow naman. Palakpakan nga natin si Lord sa buhay niya, mga katabi mo. Okay. Ano pa? Honor your father and your mother. Huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsasalita ng anumang kasinungalingan laban sa iyong kapwa, at huwag mong pagnasaan ang gamit o asawa ng iyong kapitbahay. Yan ang 10 utos ng Diyos. At nagkaroon po ng kaunting pag-asa ang tao dahil sabi ng tao, may clue na tayo kung paano tayo makakabalik sa Diyos. Gawin lang natin ang 10 utos na ito, magiging close na ulit tayo ni Lord. Ang tanong, sino po rito yung araw-araw ay nagagawa itong 10 ito? Tanungin mo nga yung katabi mo, nagagawa mo itong 10 ito araw-araw? At hindi pa po natapos dito. Dahil ang dami pong kakulitan ng mga Israelita nung panahon ni Moises. Napilitan na po si Moises na gumawa pa ng mga batas. Yung 10 hirap na hirap ng sundin, nadagdagan pa ng 600 plus. To be specific, 613 na batas sa Old Testament. Na lahat naman yon ay nakabase sa 10 Commandments. At ano po ang nangyari? Ano po ang naidulot ng batas? Ang batas na sa halip na makapagpalapit sa tao sa Diyos, ay lalong nagpakita sa tao na hindi siya karapat-dapat sa isang Diyos na banal. Lalong nakita ng tao ang kanyang kalalagayan, na ang layo niya sa Diyos dahil yung 10 hindi niya magawa, dagan pa ng 6 na raang mahigit, hindi niya na lalong magawa. Lalo na siyang yung pagnanasang mapalapit sa Diyos, bakit parang lalong lumayo? At ano ang dahilan, ano ang purpose ng Diyos? Bakit gusto nga naming lumapit sa iyo, Lord, tas nagbigay ka ng utos na pagkarami-rami, hindi naman namin magawa, lalo kaming napapalayo sa iyo. What is the purpose of the law? At alam niyo kung ano nangyari? Ipinakita lalo ng batas na tayo ay makasalanan. At kahit kailan ay hindi makatupad sa lahat ng ito. Ano ba mahirap dyan sa law? Ito po ang mahirap dyan. In James chapter 2 verse 10, sabi po riyan, sapagkat sino mang tumutupad ng buong kautusan, subalit lumalabag sa isa, ay nagkakasala sa lahat. Ano ibig sabihin nito? Sino po yung nakaranas ng mag-exam na yung iyong mga mali ay ibabawas sa iyong mga tama? Anong tawag doon? Right minus wrong. Mahirap gayon. Yung 1 to 10 na exam, tapos kung ilan ang mali mo, ibabawas sa score mo. Natuwa ka, 1 to 10, 5 ang score mo, pasa na ako. Ay 5 rin ang mali mo. Ano nang score mo ngayon? 0. Pero, uulitin ko ha, mahirap gayong type ng exam. Usually kasi ano mga paborito ninyo? Matching type. Yan, tingnan mo nga katabi mo, sabi mo, yan, matching ka, ma-matching type mo. Nagmukha ng, hindi ako may sabi niyan. Kung mahirap na ho yung right minus wrong, ano ang sinasabi sa atin ngayon ng James chapter 2 verse 10? Ang sinasabi po ng James chapter 2 verse 10 sa atin ay, kahit tumama ka ng 1 to 9, nagkamali ka sa 10, mali ka ng lahat. Nakita niyo? Hindi ito right minus wrong. Kundi, when you have wrong kahit isa, wrong na lahat. Ano ba ibig sabihin niyan?
Ito yan eh. Balikan nga natin yung 10 Commandments. Sabi mo, number 1, you shall have no other gods before me. Wala po akong ibang kinikilalang Diyos kundi ang Panginoong Jesus lamang. At ako naniniwala at nananampalataya sa Trinity, the Father God, the Son, which is the Lord Jesus, and the Holy Spirit. Bukod sa Kanya, wala na akong pinaniniwalaan pang ibang Diyos. Very good. Sabihin mo nga sa katabi mo, may check ka ng isa. Number 2, you shall make no idols. Hindi na po ako nasamba dyan sa mga Diyos-Diyosan. Wala na pong mga ribu-ribulto sa amin. Wala na rin po akong mga iba pang hinahangaan ng higit kaysa Diyos. Very good. Sabihin mo dyan sa katabi mo, number 2. At ako'y naniniwala na sa mga susunod, baka sakaling pumasa ka. Okay. Dinin na tayo sa number 8. You shall not steal. Sabihin mo nga sa katabi mo, huwag kang magnanakaw. Aba, ako'y hindi nagnanakaw, pastor. Very good. Pero alam mo ba, na kapag ikaw ay nanood ng downloaded movie sa Facebook, nagnakaw ka na. At tumahimik ang JA1 San Jose. Sige na, pastor, ipagpalagay na. Sablay ako sa number 8. Ako'y nagnakaw. Then, James chapter 2, verse 10. Ang nagkamali sa isa, mali na sa lahat. Ngayon, sabihin ninyo sa akin, kung ang paraan sa paglapit sa Diyos ay sa paggawa ng mga utos, anong pag-asa natin? First Corinthians chapter 15 verse 56. The sting of death is sin, and the power of sin is law. Nung yay nababasa ko nung ako'y bago-bagoy, hindi ko maintindihan. Ang tibo daw ng kamatayan ay kasalanan. Yung tibo, alam ko yun dahil ako'y mahilig manghuli ng hito. Alam ko yung tibo. At ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang batas. Ang batas nga ang nagsasabi kung ano ang wag mong gagawin. Tapos sasabihin ngayon ng verse na ang kapangyarihan ng kasalanan ay nanggagaling sa batas. Okay, pag-usapan natin ngayon. You know what the law did to people? Ito po ang ginawa ng kasalanan sa tao. Romans chapter 3 verse 20. Basa. For no person will be justified, ano sabi? Freed of guilt and declared righteous in his sight by trying to do the works of the law. For through the law, we become conscious of sin. And the recognition of sin directs us toward repentance, but provides no remedy for sin. Gusto ko muna magbigay ng diin dun sa second sentence, which is, for through the law, we become conscious of sin. Everybody say, sin conscious. Sin conscious. And when you make yourself law conscious, you're starting to make yourself sin conscious. Ano ibig sabihin nun, pastor? Okay. Naniniwala ba kayo na kung ano ang laging iniisip mo ay ikaw, magiging ikaw yon? For what the heart of the man thinks of, so he'll be. Yan ang sabi ng Bible. Kung anong lagi mong iniisip, magiging ikaw yon. Diba? Kaya laging iniisip ni pastor na si pastor pogi. Yumabang na naman. Diba? At least di ko iniisip na ako'y mayabang. Para hindi ako lalong yumabang. Diba? Kaya nga lagi ko kayong ini-encourage, isipin ninyo na kayo'y pinagpala para talagang kayo'y maging pinagpala. Sapagkat kung anong iniisip mo, yun ang nangyayari sa iyo. Ito po ang problema. Kapag puro bawal ang pinag-uusapan natin. Nagiging conscious ka sa law. Nagiging conscious ka sa kung anong bawal.
At dahil laging yun ang naiisip mo, mamaya pa, kahit ayaw mo, yun ang nagagawa mo. May nakausap ako dati siyang drug addict. Sabi niya, pag daw siya'y pinagbabawalan sa kanilang wag mag-inom, wag mag-drugs, lalo daw niyang ginagawa. Bakit? Kasi lagi daw yun ang naririnig niya. At tuwi daw niya naririnig iyon, bakit daw parang lalo siyang natitrigger? Kaya kung mapapansin niyo po sa church na ito, lagi ko sinasabi, walang bawal. Meron kasing iba, laging ang tanong agad bago mag-church, anong bawal diyan? Minsan gusto kong biruin, bawal magtanong ng bawal. Wala pong bawal. Pastor, ay baka naman mamuhay sa kasalanan ang mga tao pag sinabi mong walang bawal sa church. Ito naman ang sagot ko lagi, diyan. Kailan ka nakakita o kailan mo naranasan na sa kababawal mo'y nagbago yung tao? Kailan mo nakita kababawal mo nagbago yung tao? So anong ginagawa natin? Ito ang ginagawa natin. We're bringing Jesus to them. Kaya ang title ng aking share sa inyo is Bring Jesus and do not bring the law. Kasi, meron pang isa nagkukwento This guy is attending the church before. Ibig sabihin, hindi na siya nag-church ngayon. At nung minsan nakausap siya ng isang pastor, tinanong siya, bakit di ka na nag-church? Kasi daw, yung asawa niya, lagi na lang daw sinasabi ang kanyang mga kasalanan. Lagi raw sinasabi ang kanyang mga pagkakamali at laging ang dulo, mag-church ka't nang bumait ka. At ano ang sagot ng lalaki? Alam ko naman at tama naman talaga ang mga sinasabi sa church. Ay ba't ayaw mo nang mag-church? Hindi ko kasi kaya. Hindi ko kaya mag-church, hindi ko kayang itigil yung mga sinasabing bawal. Naging law conscious si Kuya. Siguro dahil may sermon na sa church, may sermon pa sa bahay. Kaya nga, alam niyo ito, napansin ko, dati-rate when I am preaching the word, usually I preach, wag yan, wag ganito, wag ganyan. But now, meron akong napatunayan na ang pagbabawal ay hindi nakakatulong para magbago ang tao, bagkus lalo pa nitong idinidiin kung ano ang kalalagayan ng tao. Hindi mo kayang magbago. So, ano kailangan natin gawin? Bring Jesus to them. Share Jesus to them. Kailan nyo narinig na sinabi kong ako'y nagbabawal dito? Na kung ano man. Pero ito ang mga naririnig ko as I talk to people in the church. There is a guy na nakakwentuhan ko sa isang outreach. Ayoko na pangalanan muna, bago na. At gusto kong pag sa banda-banda yan sa bibig niya mismo nyo marinig ang kanyang patotoo. Sabi niya sa akin, nung kikwentuhan kami, Pastor, ay biyaya po ng Diyos ay hindi na po ako nagiinom. Ako po ay nakakatanggi na. Ay nagkaroon po ng mga okasyonan, nagiinuman po yung mga tao, pero biyaya po ng Diyos ako po ay hindi na. Ang sabi ko, praise God. At ang laging pinapaalala ng Diyos sa akin, tingnan mo, binawalan mo ba sa kababawal natin, may magbabago ba? Hindi lalo lang hindi lalapit sa Diyos, bawal pala Kaya ang gagawin natin, ilapit mo siya sa Diyos, ilapit mo si Jesus sa Kanya, ipakita mo ang goodness ni Lord sa Kanya, at sasabihin niya, wow, ang goodness mo Lord leads me to repentance. Ang kabutihan ng Diyos ang bumabago at hindi ang batas. Pastor, ibig sabihin, hindi pala nakatulong ang batas, ba't binigay pa ng Diyos? Mamaya sasabihin ko sa inyo kung bakit. May purpose yan. Walang kilos ang Diyos na sayang. Lahat mayroong may pinatutunguhan. Okay. Ano ang sabi niyang Romans 3:20? For through the law, we become conscious of sin.
Naging conscious lang tayo lalo sa kasalanan dahil laging nating naririnig ay bawal, 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 bawal. And the recognition of sin directs us toward repentance. Sana. Ang problema, but the law provides no remedy for sin. Sinabi lang at pinamukha lang ng batas kung ano ang mali, kung ano ang pagkakamali natin, pero wala siyang provision para bigyan ito ng kalutasan. Sinabi, bawal magnakaw. Ay, nakakapagnakaw yung isa dahil nang hindi alam ang sagot di nagnanakaw ng sagot ng katabi. Sinabi ang bawal, sinabi ang kasalanan. Tanong, sinabi ba kung paano mareremedyohan? Hindi. So, naging hopeless lang ang tao katitingin sa batas. Ipinakita ng batas ang ating katatayuan na sa ganang atin ay hindi natin kaya. At alam niyo po, merong isang story sa Bible na nagpakita na ang tao ay nag-aakala talaga na ang pagpunta o paglapit sa Diyos ay sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan. Mark chapter 10 verse 17. Nang siya'y naghahanda sa kanyang paglalakbay, may isang lalaking patakbong lumapit sa kanya at pagluhod sa kanyang harapan, siya'y tinanong, "Mabuting guro, ano ang dapat kong gawin upang magmana ng buhay na walang hanggan?" Gustong malaman ng mayamang lalaki kung papaano raw siya magkakaroon ng buhay na walang hanggan, kung paano masisave, paano pupunta ng heaven. Mark 10:19, sabi ni Jesus, "Nalalaman mo ang mga utos. Huwag kang pumatay, huwag kang mangalunya, huwag kang magnakaw, huwag kang sumaksi sa kasinungalingan, huwag kang mandaya, igalang mo ang iyong ama't ina." So hindi pa tapos yan, hindi pa nakakasampu At sumagot na yung binata. Sabi ng mayamang binata, "Guro, ang lahat ng mga bagay na ito'y aking tinupad mula pa sa aking kabataan." Kakaya abang? Natupad daw naman niya mula sa kanyang kabataan, ibig sabihin hanggang ngayon. Alam niyo po, bakit kung hindi yan ang paraan para mapalapit lalo sa Diyos, yung pagsunod sa batas, ba't yun ang itinanong ni Jesus? Kilala kasi ni Jesus ang mayamang binata. Alam ng Panginoong Jesus na ito ang iniisip niya at inaakala niyang paraan para mapalapit sa Diyos. At sa sagot pa lamang ng binata, hindi pa nga tapos si Jesus, kitang-kita na agad sa binata ang kanyang pag-aakala. Di pa tapos si Jesus, sabi ng binata, "Nagagawa ko po lahat yan, Lord." Buti na lang si Lord, hindi kagaya ni Pastor. Kasi kung si Pastor ang kausap niya, sasabihin ko, "Kakaya mo. Ka-perfect mo naman." Okay. Pero alam niyo, napakabuti ng Diyos. Si Jesus is willing na bumaba sa level ng kausap niya. Willing bumaba sa level ng kausap niya. Ano ang sinagot ng Panginoong Jesus? Mark 10:21, si Jesus, pagtingin sa kanya ay minahal siya at sinabi. Gusto kong idiin dun yung minahal siya at sinabi. Gusto kong malaman ninyo na nung sinasabi ni Jesus yung mga susunod kong babasahin, this is out of love. Ito, nang kukorek, hindi ito nagpapamata ng pagkakamali o pagkukulang. Ito'y punong-puno ng pag-ibig. At sabi niya, "Isang bagay ang kulang sa iyo. Humayo ka, ipagbili mo lahat at ibigay mo sa lapi, sa dukha, at magkaroon ka ng kayamanan sa langit. At pumarito ka, sumunod ka sa akin." Sabi ni Jesus siguro sa isip niya, "Binata, akala mo lang natutupad mo yung 10 utos, pero sa number 1 pa lamang bagsak ka na." Ang alin po doon, Pastor? Ang huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin, sabi ng Panginoon. Wala naman po sinabing meron siyang ibang Diyos. Alam ng Panginoong Jesus ang puso ng mayamang binata. Alam ng Panginoong Jesus na mas mahal niyang higit ang kanyang kayamanan kaysa sa Diyos. Kaya nga't binibigyan siya ng pagkakataon ni Jesus na itama ang kanyang puso by saying, "Isa na lang ang kulang sa iyo. Ngayon, kung makukumpleto mo ito, pwede, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan." Ano po yon?
Ipagbili mo yung iyong kayamanan. Ibigay mo sa mahihirap. Tapos, sumunod ka sa akin. Ibig sabihin ni Jesus, alisin mo ang kayamanan mo na tinitingnan mo bilang Diyos mo at sumunod ka sa akin at ako ang gawin mong kayamanan mo. At you know what happened? Mark chapter 10 verse 22, subalit siya'y nanlungo sa sinabing ito at siya'y umalis na nalulungkot sapagkat siya'y maraming ari-arian. Kaya nga nasabi ni Jesus sa mga katagang, napakahirap umakyat sa langit ng taong mayaman. Mas maigi o mas madali pa sa isang kamelyo ang dumaan sa butas ng karayong kaysa sa isang mayaman na makapasok sa kaharian ng Diyos. Ano ibig sabihin, Pastor, noon? Masama ang maging mayaman? Hindi. Ang masama ay yung mas mahalin at pahalagahan mo ang iyong kayamanan kaysa sa Diyos. Pastor, hindi ako makarelate, hindi pa ako mayaman. Hindi naman kailangang maging marami ang kayamanan para mas pahalagahan mo yan kaysa sa Diyos. Dahil may makikita at makikita ka na hindi pa kayamanan, pero mas pinapahalagahan na yung quote-and-quote yaman nilang iyon kaysa sa Diyos. Paano sabi? Nawawala ka? Nawawala ang mic? Nawawala? Hindi, nariyan pa husang-huso nyo. Hindi. Ang ibig ko sabihin kung hindi, parang nawawala yung sound. Para kasing nawawala. Napuputol. Anong ating pwedeng gawin? Wala. Sige. Ako na lang ang mag-a-adjust. Okay. Ngayon, anong gusto kong makita nyo doon sa aking sinabi? Akala nung mayamang binata ay ang pagtupad sa mga utos ang magdadala at maglalapit sa kanya sa Diyos, samantalang di niya naiintindihan na una, hindi iyon. Padalwa, hindi niya kaya. Wala siyang kapag-apag-asa. Kaya kailangan natin ng tagapagligtas. Kasi hindi mo kayang iligtas ang sarili mo sa pamamagitan ng pagtupad sa batas dahil di mo matutupad. Alam mo ba kung saan ka iniligtas ng Panginoong Jesus? Saan ka iniligtas ng Panginoong Jesus? Hindi ko tuloy alam kung naririnig nyo pa ako. Nawala na ata ng tuluyan. Meron pa? Meron pa? Okay. Saan po tayo iniligtas ng Panginoong Jesus? Ha? Sa kasalanan. Very good. Saan pa? Sa batas. Kasi ang hindi makakatupad sa batas ay hindi magiging matuwid. Ngayon, ang Panginoong Hesus lamang po ang nakakumpleto ng batas. Kaya ano ang mangyayari? Kailangan tanggapin mo ang Panginoong Hesus upang yung kakayanan niyang makakumpleto ng batas, ang tawag do'y katuwiran, ang siyang makita ng Diyos Ama sa iyo. Kaya alam mo bang tuwing hinaharap ka ng Diyos Ama, ang nakikita niya sa iyo ay ang katuwiran ng Panginoong Hesus na tinanggap mo. Nasanay kasi tayo dito sa atin na yung bato yun ay ipinaglalaban. Di ba? Kapag may katwira, ipaglaban mo, ganyan. Tapos may mga attorney, pinaglalaban naman ng attorney yung karapatan mo. Alam niyo po, sa langit, iba ang sistema. Ikaw ang nakaupo doon at ikaw ang nasasakdal at ang attorney mo ay si Jesus. Pero ganito si Jesus magpanalo ng case sa hukom, walang iba kundi ang Diyos Ama. Sabi ng Diyos Ama, sabi sa batas, ang nagnakaw ay may kasalanan, nagkasala na sa lahat ng batas at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, walang hanggang kaparusahan sa impyerno. At ang nakaupo doon ay si Mark. Anong kaso? Nagnakaw.
Anong ninakaw? Ang puso ni Pastora Lovely. Sheesh! At sabi ni Mark, guilty po, Your Honor. At sabi ng Diyos Ama, impyerno ka na. Hindi dahil ako ang naglagay sa iyo doon, kundi dahil ikaw naman ang gumawa niyan at may batas. Sabi ng attorney, si Jesus, Ama, ako po ay nag-o-object. Sabi ng Ama, paano ka mag-object? Yan na ang batas. Ano ang iyong magiging objection? Magharap ka ng batas sa akin na magpapawalang tala kay Mark sa pagnakaw niya sa puso ni Pastora Lovely. At ano ang isasagot ng Panginoong Jesus? Tinanggap po ako ni Mark. Ama, tinanggap po ako ni Mark bilang kanyang Diyos Panginoon na tagapagligtas. Si Mark po hindi nakatupad sa batas. Pero ako po, natupad ko po lahat yon. At ang katuwiran ko po ang tinanggap ni Mark. Kaya Ama, huwag niyo pong tingnan ang kakulangan ni Mark. Ang tingnan niyo po ay ang aking katuwiran. Dahil tinanggap niya ako sa kanyang buhay. At nung tiningnan ng Ama na hukom, ang Panginoong Jesus, sinabi niya, matuwid, matuwid, walang bahid ng anumang kasalanan. Mark, dahil kay Jesus, absuelto ka. And you know, church, that's what happened to all of us. If you accepted Jesus as your Lord and Savior. Kaya napakahalagang tanggapin ng Panginoong Jesus. Dahil hindi ka lamang niya iniligtas sa iyong kasalanan, iniligtas ka rin niya sa batas. When I'm telling batas, I am pertaining about kautusan. Okay? Kaya kailangan natin ng tagapagligtas. Isaiah chapter 9 verse 6. For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders. And he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, so peace. Kaya nga, kailangang ibigay sa atin ng anak. And in Matthew chapter 1 verse 21, she will give birth to a son. And you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sins. Wow! Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, salamat sa Panginoong Jesus. Ang lahat ng tumanggap sa Panginoong Jesus bilang tagapagligtas ay dapat mamuhay na lamang sa ilalim ng biyaya at hindi sa ilalim ng batas. Basahin po natin Romans chapter 6 verse 14. Sapagkat ang kasalanan ay hindi makapaghahari sa inyo, sapagkat wala sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng biyaya. Ano ba ibig sabihin niyan? Nung hindi mo pa tinatanggap ang Panginoong Jesus, ikaw ay nasa ilalim ng batas. Para makarating ka ng langit at maayos ang relasyon mo sa Diyos Ama, kailangan mong tuparin ang batas. Ang lahat ng ipinag-uutos. At ako'y naniniwalang nung hindi mo pa kilala si Jesus, yun ang iyong pilit ginagawa. Tama ka? Pilit kang nagpapakabait. Pilit mong pine-perfect yung 10 Commandments. Tapos ngayon, mo pa, may 600 plus pa pala. Kaya ang tao, ang nangyari, naging hopeless na. Pagkakahirap na rin, ayaw na, yain na, garnin na lang. You see? Pero nung tinanggap mo ang Panginoong Jesus, inalis ka sa ilalim ng batas at inilagay ka sa ilalim ng biyaya. Kaya anong sabi? Sapagkat ang kasalanan ay hindi makapaghahari na sa inyo. Sapagkat wala na kayo sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim na ng biyaya. So church, I want you to be Jesus conscious rather than sin conscious.
I want you to be grace conscious rather than law conscious. Mo laging isipin, bawal to, ito masama, ito masama, ito masama. Kasi pag laging yun ang iniisip mo, yun nga ang magagawa mo. Ang lagi mong isipin, si Jesus ay gracious, si Jesus ay mabuti, si Jesus ay mabuti. At dahil si Jesus ay mabuti, ito ang mag-aakay sa akin para ako'y magbago, para ako'y magsisi. Are you getting me? Nung ako po ay nasa sa JA1 Rosario pa, kami ni Pastora, kami po ay member ng worship team. At meron po kaming chairman that time, Chairman Mio. Siya po ay kay Lord na. Ito pong chairman namin ito, one of a kind. Alam niyo po kung bakit? Kasi wala siyang ipinagbabawal sa team, hindi siya mahigpit. Hindi niya sasabing, bawal ang late. Sa iba, bawal ang late. Pag ikaw ay late, nako, aawayin kita sa GC, yung mga ganun, ano. Pero, yung chairman namin yon, wala kang maririnig na bawal sa kanya. Hindi siya nang aanong. Basta hindi siya nang aaway. Napaka-gentle, napakabait. At alam niyo kung bakit na-win niya ang respect namin, at bakit kami nagpapasakop sa kanya, at bakit kami sumusunod sa kanya, at ba't ayaw namin siya ikot o masaktan o magalit? Kasi ang buti-buti niya. Yung naman tipong late kaming lahat, magpapractice, late kaming lahat, pagdating namin, nakalatag ang pang-merienda, mag-merienda daw muna kami bago kami mag-practice. Itutunawin ka sa kabaitan. Kaya hindi ko makakalimutan nung yun ay namatay, nung yun ay ililibing na, iyak ang Reb Ito, sabi niya, he's one of my close friend. Napakabait na tao, napakabuting tao. And we will never forget him. Ano ang lesson doon? Gayon din ang ginagawa ng Diyos sa atin. Tell me, kung tuwi na lamang lalapit ka sa Diyos at sasabihin ng Diyos sa iyo o sasabihin ng nakakausap mo, ikay makasalanan, ikay magbago na, pag di ka nagbago, impyerno ka. Ano sasabihin mo? Ay, ang pag-uugali mong yan, malamang magpapangita tayo daw. Baka maghanda ka na, baka ikaw mo naman lagay sa loob. Pero kung ang makakausap mo o ang maririnig mo, mahal ka ng Diyos. Hindi napapagod ang Diyos na mag-intay sa iyo hanggang ikaw na mismo ang magdesisyong mag-ayos ng buhay mo. Alam niyo kung anong ginagawa ng Diyos? Pararanasin kanya ng kanyang pag-ibig. So, it's about time, church, to bring Jesus to them and do not bring the law. Bring Jesus. Ayoko nung pupunta sa mga outreach at sasabihin mo, huy, magbago ka na, bawal ito, bawal yan, dagan. Hindi yan sasama sa iyaw. Pag dumating ka sa mga nilalapit mo sa Diyos, sabihin mo, mahal ka ng Diyos. Dahil yun naman ang totoo, mabuti ang Diyos. Kasalanan ako, mabuti ang Diyos. Mabuti ang Diyos sa iyo. Hindi ako mabuti. Iyain na, at least hindi kayo pareho. Si Lord mabuti. May pag-asa tayo. At tao ay mas lumalapit sa Diyos at mas nagbabago kapag ipinakita natin, ipinaunawa natin, at ipinaramdam natin na ang Diyos ay mabuti. So tatlo yung aking nabanggit na verbs doon, ha? Ano nga uli yun? Ipinakita, ipinaunawa, at ipinaramdam. Paanong ipapakita na ang Diyos ay mabuti? Makita sa iyo. Paano nila malalaman o unawaan na ang Diyos ay mabuti? Share the gospel. At paano nila mararamdaman na ang Diyos ay mabuti? Iparamdam mo. Okay. Tapos na po ako sa intro. Number 1 na tayo. Okay. Sabi ko magmamadali ako kasi may anniversary pa tayong pupuntahan. Ano? Nagmamadali ako ng lagay na are. Number 1. Ano ang ginawa ng Panginoong Jesus? May papakita ako sa inyo eh. Ibang klase itong aking style ngayon. Mamaya malalaman nyo kung bakit. Number 1, Jesus to Peter. Ano bang ginawa ni Jesus kay Peter? Balikan natin ng story. Luke chapter 5 verse 30. Lumulan o sumakay si Jesus sa isa sa mga bangka na pag-aari ni Simon at hiniling sa kanya na ilayo ito ng kaunti sa lupa. Siya'y umupo at mula sa bangka ay nagturo sa mga tao. Side lesson na nakita ko rito, yung pagtuturo ng gospel, dapat talaga yung ginagawa ng paraan.
May mga pagkakataon talaga na kailangan gawan mo ng paraan, maging creative ka para marami ang makapakinig. And during the time of Jesus, nasisiksik kaming tao, anong ginawa niya? Sumakay siya sa bangka. Oh, pag kayo sumunod pa rin, mababasa kayo, o di hanggang dyan lang kayo, hindi siya nasisiksik. Kaya dapat talaga maparaan ka rin. Huwag mo lagi sasabing, wala, hindi ko kayang mag-share. Gawan mo ng paraan. Let's learn from Jesus. Ano pa? Another side lesson na nakita ko rito, hindi magiging possible yon kung walang nagpagamit ng bangka. Kaya ako'y blessed na blessed doon sa mga tao that they are willing, they're offering yung kanilang mga sasakyan para daw magamit pansundo ng mga mag-church. Ay driver na lang ang hinahanap. Kaya after this service, if we still have time, yung mga marunong mag-drive diyan, talk with me. Kasi may mga kapatid tayong willing ipagamit ng sasakyan, driver na lang ang kulang. Para yung mga kapatid natin from Kalansayan, from Bigain, at kung saan pang gagaling, sila ay hindi na mamamasahing kamahal-mahal. Masusundo natin sila. Talk with me, kung marunong kang mag-drive. Ngayon, kung ikaw na yung may-ari ng sasakyan, tas ikaw pa ang magdadrive, sobra naman ang rewards mo. Ibigay na natin yung opportunity sa iba. Basta usap lang tayo, ha. Ang pinag-uusapan natin dito, yung sasakyang tunay, ha. Baka, Pastor, ako pa yung marunong mag-drive. Saan ka nagdadrive? Sa online games po. Intay muna. Iba yan. Okay. What I'm trying to say is this. Yung pag-share ni Jesus made possible dahil may nagpagamit ng bangka. Naniniwala ako, marami ang mabuborn again lalo kung ipagagamit mo rin ang bangka mo. Tuloy natin dahil hindi yun ang ating topic. Nang matapos na siya magsalita, sa pagsasalita ay sinabi niya kay Simon, pumunta ka sa malalim at ihulog ninyo ang inyong mga lambat upang makahuli. You're very familiar with this story, pero meron akong bibigyan ng diin dito mamaya. Sumagot si Simon, Guro, sa buong magdamag ay nagpakapagod kami at wala kaming nahuli, subalit dahil sa inyong salita ay ihuhulog ko ang mga lambat. Gusto ko makita niyo rito, ano ang unang-unang sinabi ni Peter o ni Simon kay Jesus? What's the very first word? Guro. Everybody say, Guro. Pwedeng ganito ang maging dating sa inyo niyan dahil ito ang isang naging dating sa akin. Guro. Tinawag niya, teacher. Bakit? Pwedeng idinidiin ni Peter kung sino si Jesus at sino si Peter. Guro, mangingisda. Guro, mangingisda. Guro, tinuturuan ng mangingisda. Teka muna. Wag mo kong tuturuan mangisda. Ako'y mangingisda. Guru ka, magturo ka. Kung anong subject mo. Kung saan ka major. Di ba? Oh. Pero tingnan natin. Sinabi pa niya wag mo kong turuan. Kasi ako, expert ako mangisda. Magdamag na kaming nangingisda, wala kaming nahuli. Tas sasabihin mo, ihulog ang lambat, ganun kadali. O aranchok. Uwi sa school. Diba? Siyempre, hindi ganun ka-harsh si Peter. Pero, put yourself in the situation para mas lalo mong maunawaan. Then, kumambyo si Peter. Sabi niya, subalit dahil sa iyong salita, sabi mo, dahil sa iyong salita, ay ihuhulog ko ang mga lambat. Hindi ko na pinasasabi yan. Okay. Another side lesson. You know the story? After Jesus said, ihulog ang lambat, at sabi ni Peter, because you said so, then I will do it. And then, miracle happened. Gusto mo makaranas ng himala? Pag nakarinig ka ng salita, gawin mo na agad. Pag nakarinig ka ng word ni Lord, i-apply mo. Then miracle will happen. Blessings will overflow. Problema sa Kristiyano, 100 beses nang narinig. Nag-iintay ng pagpapala, ang sabi ng Diyos, i-apply mo, ineng. I-apply mo, utoy. Hindi, pastor. Promise mo, promise ni Lord. Bibigyan niya ako ng pagpapalang walang sukat kalagyan. Oo nga. I-apply mo, ano ba sinabi? Sabi, ibalik daw sa Diyos yung aking ikapo. Pero pinangahawakan ko yung promise. Ano ang sabi din Subalit dahil sa iyong salita, ihuhulog ko ang lambat. Narinig mo ang salita, i-apply mo na agad.
to experience God's blessings and God's miracles. Tuloy. Nang magawa nila ito, nakahuli sila ng napakaraming isda at halos masira ang kanilang mga lambat. You know the story? Kaya't kinawayan nila ang mga kasamaan nilang nasa ibang bangka upang lumapit at tulungan sila. Sila'y lumapit at pinuno ang dalawang bangka, ano pat sila'y nagpasimulang lumubog. Napakadami kasing nahuli. Eto na, verse 8. Tulungan niyo po ako magbasa. 1, 3, basa. Ngunit, nang makita ito ni Simon Pedro, lumuhod siya sa paanan ni Jesus na nagsasabi, "Lumayo ka sa akin, sapagkat ako'y taong makasalanan, o Panginoon." Tatanungin ko kayo, based sa storyang ito, alin ang nauna? Kabutihan ng Diyos o pagsisisi ni Pedro? Nagsisi ba si Pedro dahil sinabi ng Panginoong Hesus, ihulog mo ang lambat, pero bago mo ihulog ang lambat, kilala kita Pedro, sinungaling ka. Alam ko ang picture mo, sasabihin mo hindi mo ko kilala kahit kilala mo ko. Sinabi ba ng Panginoong Hesus na ganon? Pinamukha ba ni Hesus ang kasalanan ni Pedro? Kaya nagsisi si Pedro? Pinagdikdikan ba ni Hesus kay Pedro, Pedro, makasalanan ka, hindi mo natupad ang batas, hindi mo kailanman matutupad ang batas, magsisi ka. Sinabi ba ni Hesus? Ano ginawa ni Jesus? His goodness leads Peter to repentance. Kaya itigil na ho natin ang pagdudukdok ng kasalanan sa tao. Sabi nung iba, kaya ko sinasabi ang kasalanan niya ay para malaman niya. May tatanong naman ako. Muga ay hindi alam nung may katawan ang kasalanan niya. Eh siya ang gumawa noon eh. Alang-alang namang di niya alam. Pupunta naman tayo ngayon sa susunod na Bible character at magpapakita ng sinasabi kong ito sa inyo. Number 2, Jesus to Zacchaeus. Alam niyo kung gaano kahaba ang teaching na ito? Iisa-isahin ko lahat ng Bible characters. Kaya niyo pa? Hindi nga, dahil kahit walang tao rin itutuloy ko rin. Because I'm not preaching to you. Alam niyo yan. You're not my audience. Every one of us ay audience ng Holy Spirit who's giving us wisdom today, who's the only one and the really one who's teaching us today. Number 2, Jesus to Zacchaeus. Luke chapter 19 verse 5. At nang dumating si Jesus sa lugar na iyon, siya'y tumingala at sinabi sa kanya, "Zacchaeus, dali ka at bumaba ka sapagkat kailangan ako'y tumuloy sa bahay mo ngayon." Kilala nyo si Zacchaeus, pero para lamang ma-remind tayo, sino si Zacchaeus? Si Zacchaeus po ay a wealthy tax collector. It's not just a tax collector, but a wealthy one. Napakayaman. Bakit? Nangungurakot kasi siya ng buwis ng bayan. At wala pong may gusto kay Zacchaeus, lahat galit kay Zacchaeus, walang nag-i-invite sa kanya sa binyagan, sa kasalan. Galit kay Zacchaeus. Bakit? Kasi mas mahal pa niya ang China kaysa sa Pilipinas, mas mahal pa niya ang Roma kaysa Israel. Iba pala yung sinasabi ko. Sabi nang wag itatouch yung letter P eh. Okay. Mas mahal sa Zacchaeus daw ang Roma at pinaglilingkuran kaysa Israel. Kaya maraming galit sa kanya. Walang gustong makihalubilo, walang gustong makisama kay Zacchaeus. Siguro kahit si Zacchaeus ay nagpapahanda sa kanila pagka may pistahan, walang napunta. Ano nangyari? Dumating si Jesus. At si Zacchaeus na walang nakakagustong sumama, ano ang ginawa ni Jesus? Bumaba ka at ako'y pupunta sa inyo. Ako'y naniniwalang noon na lang uli nakarinig si Zacchaeus ng taong nagsasabi, gusto kong makasama ka. Gusto kong pumunta sa inyo. Kaya anong sabi?
kaya't siya'y nagmamadaling bumaba at natuwa siyang tinanggap. Tuwang-tuwa si Sakeo. Sabi ni Sakeo, walang may gusto sa akin, pero here comes Jesus, ang pinaka-famous na panahon kong ito. Nagpapagaling, bumubuhay ng patay, nagpakain ng 5,000. Sama sa masasama. Bakit? Naiskandalo ang mga marites. Skandalo sila, hindi nila maintindihan bakit ang isang mabuting Jesus ay sasama sa masamang Sakeo. Bakit? Scandal of grace. Ano sumunod? Verse 8. Tulungan niyo po ako magbasa. Si Sakeo ay tumindig at sinabi sa Panginoon, ang kalahati ng aking mga pag-aari ay binibigay ko sa mga dukha. At kung sa pamamagitan ng pandaraya ay may kinuha ako sa kanino mang tao, babayaran ko siya ng 4 na ulit. Okay. Let me ask you, from that story, may nakita ba kayong sinabi riyan at si Jesus pagkapasok sa bahay ni Sakeo ay sinabi, Sakeo, magnanakaw ka, magsisikat, magbago ka. O kaya nakita nyo ba sa story na sinabi at tumayo si Jesus nung siya'y nasa loob na ng bahay ni Sakeo at sinabi, Sakeo, ito ang kasalanan mo. Gusto kong malaman mo ang kasalanan mo, kaya sasabihin ko sa iyo, Sakeo, nangungurakot ka. Meron bang ganon? Wala. Kaya yung sinasabi ng iba, kailangan mong sabihin sa kanila kung anong kasalanan nila para malaman nila. Alam na nila ang kasalanan nila. Ano sabi ni Sakeo? Ang kalahati ng aking pag-aari ay ibibigay ko sa mga dukha. Alam ni Sakeo ang kasalanan niya, siya ay Sakeo. Hindi siya nag-share. At kung mayroon man akong nadaya, ay babayaran ko ng 4 na ulit. Alam niyang siya'y nandadaya. Ito na po ang patunay ko sa sinasabi sa inyo. Alam ng tao ang kasalanan niya, hindi mo kailangan ipagdukdukan sa kanya. Ang gumagawa lang niyan ay demonyo. Yung nangungundem, uusig. Pero ano ang sabi ng Bible? Lahat ng nakay Kristo, no condemnation. Wala nang pang-uusig sa lahat ng nakay Kristo Jesus. Kaya kapag nang uusig pa ang sino man dito, hindi yan sa Diyos. Pinaaalwan mo ang trabaho ni Satanas. Dahil si Satanas, the accuser, sabi ng Bible, ang siyang laging nagpapamata at nagpapaalala ng kasalanan mo. Kaya wag mong tulungan ng demonyo. Pag may nagkakamali sa bahay, may nagkakasala sa pamilya, the more mong ipakilala si Jesus sa kanya. At ang kabutihan ng Diyos ang mag-aakay sa kanya para siya'y magsisi. Hindi mo kailangan pamukha sa kanya kasalanan. Bakit? Hindi ka demonyo. Hindi ka accuser. Hindi ka umangkukondem. And verse 9 says, at sinabi sa kanya ni Jesus, dumating sa bahay na ito ngayon ang kaligtasan, sapagkat ay anak din ni Abraham, na save si Zacchaeus. Then, once again, let me ask you, na-save ba si Zacchaeus dahil pinagdukdukan ni Jesus ang kasalanan niya? Tumanggap ba kay Jesus, tumanggap ba ng salvation si Zacchaeus dahil pinagdukdukan ni Jesus ang kasalanan niya? Hindi.
Pinaramdam lang ni Jesus His goodness, His love, His acceptance. At sa yun ang mismo nagsabi, titigil ko na ang mali ko, babaguhin ko ang kailangan baguhin. At anong sabi ni Jesus? Na-save ka. Na-save ka. Imagine that. Simply accepting Zacchaeus. Kaya ang prayer ko, ang JA1 San Jose, ay church na magaling sa pag-accept. Hindi church na nanghuhusga. Hindi church na lagi namang lalangan titingnan kung anong kakulangan, pagkakamali. No. This is the family of the Lord na ang mararamdaman ng lahat ng papasok, tanggap ako doon, kaya babalik at babalik ako doon. You know why may mga tao na hindi nila maiwan-iwan ang kanilang mga kasama sa pag-isyo? Ito lang ang dahilan. Kasi doon, hindi sila hinusgahan dahil mga kaparehas lang nila ang naroroon. Nakakaramdam sila ng acceptance doon. Tanggap ako rin kaya dini na ako. Yun naman pala they get their strength. Gusto mong marami rin na makakilala at lumapit sa Diyos? Ay di ramdam natin sa kanilang tanggap natin sila. Mahal natin sila. At ano nga ulit mangyayari? And that goodness, the goodness of the Lord na nararanasan nila from us will lead them to repentance. Si Jesus ay hindi naparito upang manghusga. Si Jesus ay naparito hindi para ipagdikdikan ang kasalanan natin. Ay bakit naparito si Jesus? Ituloy natin ang pagbabasa. Luke 19 verse 10. Sapagkat ang anak ng tao ay dumating upang hanapin at iligtas ang nawala. Jesus came hindi para idukdok sa mukha natin ang kasalanan. Jesus came to seek us and to save us. Para hanapin tayo at iligtas tayo. That's His goal. And that is also your goal. That is also our goal. Tayo'y pupunta, tayo'y mag-outreach, not to condemn the people, but to seek them and to save them. Number 3. Sabi ko sa inyo, iisa-isahin ko lahat itong mga Bible character na ito. Jesus to woman caught in the act of adultery. You know the story. Madalas na natin silang pinag-uusapan, pero meron akong gustong bigyan ng point din Nahuli sa akto ng pangangalo niya ang babae, dinala kay Jesus, tinanong, Jesus, anong gagawin natin sa babaeng ito? At ano ang sabi ni Jesus? Unang bumato ang walang kasalanan. At ano ang nangyari? Verse 9, John chapter 8 verse 9, nang marinig nila iyon, isa-isa silang umalis mula sa pinakamatanda hanggang si Jesus na lang at ang babae ang naiwan. Bakit daw naunang umalis yung matatanda? Mas maraming kasalanan. Kasi mas matagal nang nabubuhay. Ewan, hindi natin alam, wala namang kapaliwanagan. Tumayo si Jesus at sinabi sa babae, Babae, nasa na sila? Pumatol ba sa iyo? Sumagot ang babae, wala po. Sinabi ni Jesus sa kanya, hindi rin kita hahatulan. Maaari ka nang umalis, pero huwag ka na muling magkasala. Ano naman ang gusto ko makita ninyo rin Si Jesus na nag-iisang pwedeng humatol ay hindi humatol. Si Jesus na nag-iisang pwedeng magpamukha ng kasalanan ng babae ay hindi niya ginawa. Kaya marapat lamang po na maunawaan natin itong mga kilos na ito ng Panginoong Jesus. We are not commanded by the Lord to go and condemn the people. We are commanded to go, preach the gospel. And what is the meaning of gospel? Good news. At ano yung good news na yon? That Jesus loves us. That Jesus saves us. Number 4.
Panghuli na ito. Baka akalain nyo talagay hanggang sa mga karakter sa Revelation ng ating pag-uusapan ay baka hindi na kayo bumalik. Number 4, this will be the last. Jesus to Mary and Martha. Yan. Sa pagpapatuloy nila sa kanilang lakad, Luke 10:38, pumasok siya sa isang nayon. Isang babaeng ang pangalan ay Marta ang tumanggap kay Jesus sa kanyang bahay. At siya may isang kapatid na tinatawag na Maria. Yan. Magkapatid po si Mary at si Marta. Sila po ay mga kapatid ni... Siya kayo, pag di ninyo nasagot, dadagdagan ko rin. Si Mary at si Marta ay mga kapatid ni... Yung iba, hindi pa sigurado, Labubu? Kapatid ni Lazaro. Tuloy. Pinatatawa ko lang kayo, alam ko namang alam nyo. At siya may isang kapatid na tinatawag na Maria na naupo sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang salita. So, imagine niyo si Mary parang yan. Nakikinig kayo. Ganyan. Ngunit si Marta ay naaabala sa maraming paglilingkod. Siya'y lumapit sa kanya at sinabi, Panginoon, wala bang anuman sa inyo na pinababayaan ako ng aking kapatid na maglingkod ng isa? Sabihan mo nga sa kanya na tulungan ako. Busy kasi si Marta. Siyempre, may bisita eh. Nagpe-prepare siya. Si Mary man, nakiungkot lang. So, kung ang pag-uusapan natin ay about culture, tama si Marta. Si Mary. Bakit? Natural. Pag may dumating na bisita, magpe-prepare ka. Hindi yung bagus kang uungkot. Magpe-prepare ka, di ba? Kayo may biglang dumating sa inyo, ano sasabi mo? Di ba? Ineng, bili muna ng Coke. Bili muna ng soft drinks, Ineng. Ano? Di yag-yag naman si Princess Isay sa tindahan. Sabihin ni Isay, pabili pa, pabili pa, pabili pa. Ay, tanghali, yung shista, yung natutulog ang magtitinda. Pabili pa, pabili pa. Di gigising yung magtitinda. Anong bibili ni Neng? Pautang daw po ang inay ng isang Coke. Sabi mo, Ineng, pabili. Kayo gahoy lalabas kung sinabi ko na agad pautang. Siyempre, hindi naman nung nangungutang si Isay. Kunyari lang yon. Ganun tayo. Alin po, pastor, nangungutang? Hindi. Pag may dumating na bisita, ating inaasikaso. So, culturally speaking, tama si Marta, mali si Mary. Si Mary nakiungkot eh. Kaya ano sabi ni Marta kay Jesus? Sabihan nyo naman ho yung kapatid ko. Ay umungkot na rin lang eh. Ano yung bisita din? Nakipagkwentuhan na lang po sa inyo eh. Baka naman po pwede nyo sabihan, tulungan ako. Verse 41.
Jesus kay Marta, pinili ni Maria ang mabuting bahagi na hindi kukunin sa kanya. Mabuting bahaging hindi mawawala sa kanya. Heaven and earth will pass, but the word of the Lord, at ano ang sabi sa book of John? And the word made flesh and dwelt among us. And who is that one? It's Jesus. Everything and anything, mawawala yan. But one thing will remain. One thing, mananatili. Anong pangako yon? I will never leave you nor forsake you. Sabi ni Jesus kay Marta, Marta, pinili ni Maria ako na hindi kukunin sa kanya. Hindi mawawala sa kanya. Marami kasi nag-aakala na ang pagtupad sa batas, ang paggawa nito, ang pagpapakaabala rito, para magawa ito, para matupad ito kagaya ni Marta, will appease God. Ano? Gusto mong mapalapit sa Diyos? Simple lang. Lumapit ka sa Kanya. And those who will diligently seek Him will find Him if they will seek Him with all our hearts. All. Ang requirement, all. So as I end, sino rito ang nagsasabi ngayon? Naunawaan ko po. At the end, ang kailangan ko lang talaga ay si Jesus. Kaya kung meron akong gustong ilapit sa Diyos, I will not bring them the law. I will not bring them yung mga kailangan gawin, pagkaabalahan. No. I will bring them Jesus. I will give them not the law, not the task that is so overwhelming. I will give them Jesus. May I invite everyone to stand up? Ano nga uli ang statement na sinasabi ni Maria nung siya'y naupo sa paanan ni Jesus? Nothing else matter. Nothing else matter. At this time, let's worship the Lord and let's tell Him, Lord, You are the center of my life. Jesus, be at the center of my life. Lord, nothing else matter. Alam ko, nung dumating ka rito, bago ka pumasok dito, malamang may mga concerns ka pa eh. May mga gusto ko pang ayusin. It could be related to your work. It could be related to your business. It could be related sa pag-aaral mo. May mga projects ka pang gusto tapusin. It could be related to your family. Pero ngayong umaga, sabihin mo sa Diyos ng totoong nanggagaling sa puso mo, Lord, nothing else matter. Nothing else matter. Uupo ako ngayon sa paanan mo, Panginoong Jesus. I-enjoyin ko ang presensya mo ngayon. Hindi ako mag-aalala sa mga alalahanin ng buhay kong iniwan ko sa labas ngayon. Bagkus i-enjoy ko ang presensya mo. Kasi naniniwala ako at naunawaan at napaalalahanan ako na sa kahuli-hulihan, hindi yung mga inaalala ko at pinoproblema ko ang kakailanganin ko, kundi ikaw. So this time, let's worship the Lord. We worship you, Jesus. Nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. And everything revolves around you, Jesus, you. Nothing else, nothing else matters. Nothing in this world will do.
Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you. Let the people of God sing. Nothing else matters. Come on, sabihin mo kay Lord. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you are the center of it all. Lord, we pray na sa lahat ng narinig namin ngayon, mas lalo at inaw sa amin na ang kailangan namin ay ikaw. Na kailangan namin ng isang tagapagligtas dahil sa ganang amin, di namin kaya. Kahit malaman pa namin kung ano ang nire-require ng kabanalan, and that is to fulfill the law. Salamat kasi pinakita niyo po sa amin kung ano ang purpose ng law. Pinakita ng law namin kaya. Pinakita ng law na kailangan namin ng Savior. Ibinigay ng Ama ang law para makita namin na kailangan namin ng Savior. And that is you, Lord Jesus. So we pray, Lord, na ikaw ang lagi namin gawing sentro sa aming mga buhay. And every time na may gusto kaming makakilala rin sa iyo, magbago rin ang buhay. Hindi batas, hindi pang-uusik ang aming nila. Ang ibibigay namin sa kanila ay ikaw. Ang ipararanas namin sa kanila ay ang goodness mo. For we believe, as you said in your word, that your goodness leads us to repentance. Salamat po, Ama. I pray and declare in Jesus' name na ang JA1 sa ay pamilya ng Diyos, na si Jesus ang sentro at si Jesus ang laging isineshare sa mga tao sa paligid. Thank you so much, Father. To you alone all the glory and honor. Ito po ang aming prayer. In Jesus' name, amen. God bless you.